Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghahatid na naman po sa atin ng mga kwento, mga pangyayari, buhay-buhay at ganap ng isang OFW na mapagkukunan po natin ng aral lalo na po sa mga Pilipino na gustong maging OFW at nag-a-apply na po dyan sa Pilipinas. Greetings muna tayo kakayod bago natin pag-usapan yung ating topic ngayon. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood at lagi pong nakasunod sa ating vlog dito man po sa ibang bansa at lalo na po dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, hindi na po bago sa atin na mga Pilipino, lalo na po dyan sa Pilipinas, na na-observe po at nalalaman natin na mismo mga kamag-anak natin, mga kapitbahay at kahit mga kakilala lang na may karelasyon o may asawa na nandito sa ibang bansa, na karamihan talaga kakayod ay nagkakaroon ng problema at pinakamalala pa, nagkakahiwalay. Ako din mga kakayod, umpisa pa nung unang abroad ko dito hanggang ngayon 2024 na, sa apat na kumpanya ko talaga mga kakayod na pinapasukan, mayroon talaga akong mga nakakasama na mga Pilipino, babae man o lalaki, hiwalay talaga sa pamilya na nandyan na iwan sa Pilipinas. Siguro mga kakayod, kayong mga viewers natin ngayon, may mga nasa isip na kayo na dahilan, rason o kaya mga pagkukulang na nangyari kaya siguro humantong sa hiwalayan. Napakasakit po mga kakayod na pumunta ka dito sa ibang bansa para magtrabaho, para sana sa mga plano, mga magandang pwedeng gawin para sa ikagaganda ng pamilya, pero nagkakahiwalay, hindi na itama at hindi na ba tiba yung samahan ng pamilya. Mga kakayod, pasensya na medyo hindi maganda yung boses natin ngayon kasi medyo barado yung ilong natin, kaya gumagamit tayo nitong Vicks kahit wala po silang bayad sa atin at hindi po ito komersyal. So mga kakayod, pag-uusapan na natin yung 10 na mga nakikita ko na dahilan, rason at mga pagkukulang bakit nagkakahiwalay yung pamilya ng isang OFW. Hindi po ito based sa mga survey mga kakayod, mga napag-aralan ng mga sociologist, kasi mahina po tayo sa sociology mga kakayod nung nag-aaral tayo ng college. Katotohanan ito based on my personal views, experience at saka personal knowledge na rin nung mismo tayo nakikipag-usap at saka nagtatanong sa ating mga kasama na ganito din yung nangyari sa kanilang buhay. Mga kakayod, ang unang rason na nalaman ko na bakit humantong sa hiwalayan ng isang pamilya ng OFW, itong pagkawala ng tiwala sa sarili. Hindi lang sa parte ng OFW na nagtatrabaho dito mga kakayod, pati na rin yung partner niya na naiwan doon sa Pilipinas. Maraming dahilan mga kakayod kung bakit mawala yung tiwala ng isang tao sa kanyang partner, nandito man sa abroad o nandun man sa Pilipinas. Example mga kakayod, sa pag handle ng mga anak na nasa Pilipinas, responsibilidad yun ang naiwan doon. Pero pag nakita at saka naramdaman, lalo na pag nalaman nung nandito sa ibang bansa na yung mga anak niya hindi naalagaan ng maayos, kasi instead na i-monitor, umaalis yung babae o yung lalaki na nandun sa Pilipinas para mag-happy-happy,
mawalan talaga ng tiwala yung nandito sa ibang bansa. Ganon din mga kakayod sa side ng nandun sa Pilipinas, na pag nabalitaan nila o naramdaman nila na hindi masyadong nagmonitor yung nandito sa ibang bansa, siyempre marami nang pumapasok sa utak yan mga kakayod, kaya nawawala yung tiwala nila sa isa't isa. Isa yan na issue mga kakayod. Pangalawa, itong maling chismis, maling mga informasyon, or sa dialect natin ngayon mga kakayod, itong maling pagmamarites. Kasi nakakasira talaga to ng pamilya mga kakayod, lalo na pag yung tao na involved maniniwala siya kahit hindi totoo. Nakakasira ito mga kakayod. Ito yung isang cause kung bakit naghihiwalay yung pamilya ng OFW, kasi malayo na nga sila sa isa't isa mga kakayod. Papasok po yung mga tao na naiinggit, kaya naninira sa kanila. Ang problema, naniniwala naman sila both sides kahit alam nila na hindi totoo yung issue na binabato sa kanila. Kaya mga kakayod, para labanan tong issue na ganito, huwag kang maniwala hanggat hindi mo nakita na totoo yung sinasabi ng mga naninira sa'yo at saka sa pamilya mo. Pangatlo mga kakayod, itong pagiging makasarili. Makasarili kasi halimbawa mga kakayod, nandito ka sa ibang bansa, mas inuuna mo pa yung mga luho mo, alahas, cellphone, laptop, pabango, sapatos, pampurma mo, kaysa sa doon sa mga priority mo doon sa Pilipinas para sa pamilya. Halimbawa, pagkain nila, panggatas ng anak mo, pang bigay sa maintenance ng mga magulang mo, lalo na yung basic needs talaga ng asawa at anak mo. Kasi mga kakayod, nagpunta ka dito sa ibang bansa para sa pamilya mo, lagi mong tandaan na i-prioritize sila bago yung sarili mo. Pero hindi ibig sabihin mga kakayod na ibigay mo lahat, magtira ka ng para sa iyo, para hindi ka rin maubusan dito habang hindi ka pa nakasahod. Ganon din sa part ng nandyan sa Pilipinas mga kakayod, na makikita na makasarili siya kung yung padala ng asawa niya dito sa ibang bansa, inuuna niya pa yung makeup, lipstick, cellphone, manicure. Tapos yung anak niya, mukha ng palaboy. Tapos yung nanay, mukhang Miss Universe. So nakakadismaya talaga yan mga kakayod sa part din ng nandito sa abroad, na halos nagpapakamatay na siya sa pagtatrabaho para lang mabigyan ng mga gusto at saka mga pangangailangan na mauna yung mga anak niya sa Pilipinas, pero yung asawa niya pinapaganda lang para kay kumpare, hindi pinapabusog at saka pinapaayos ng kanilang bahay at sa kanilang mga anak. Pang-apat mga kakayod, yung sobrang pagkadismaya. Papasok yung sobrang pagkadismaya mga kakayod, both sides din. Kasi may gusto yung mga OFW dito mga kakayod na ipagawa na project or iutos or pakiusap doon sa mga partner nila sa Pilipinas. Kaso hindi man lang ma-appreciate, hindi man lang mauuhan, o hindi man lang mabigyang katuparan yung ipinapagawa o pinapautos o pinapakiusap ng OFW na nandito, para makaramdam sana siya ng kahit kunti man lang na saya. Isa yan dahilan mga kakayod na nagkakaroon ng sobrang disappointment or panlalamig or pagtatampo na maramdaman ng isang OFW. Sa part naman ng nandun sa Pilipinas mga kakayod,
papasok yung pagkadismaya kung oras ng sahuran, alam nila na oras ng sahuran dito sa ibang bansa, at saka alam talaga nilang sumahod ka, hindi ka man lang nakapag-isip na makapagpadala para sa kanila, lalo na sa mga anak mo, lalo na kung maliit pa, ginagatas pa. Saka yung pagkain talaga nila araw-araw, mga kakayod, na inaasahan nila na sa ganong panahon, ganong pizza sa buwan, magpapadala ka. Ilang beses na hindi mo nagawa sa kanila yan, papasok na talaga yung inis, pagka-disappoint, saka pag kagalit na rin ng kasama mo, ng partner mo na nandun sa Pilipinas, na ikaw lang yung inaasahan nila, lalo na sa pagpadala para sa mga pangangailangan nila. Panglima, mga kakayod, yung kakulangan sa oras ng komunikasyon. Sa part ng nandito sa ibang bansa, mga kakayod, iba yung oras dito kaysa sa Pilipinas. Yung trabaho dito, hindi natin alam kung magkaroon ng biglaang overtime, madili yung driver na magsusundo sa atin galing dun sa trabaho, at saka magkaroon ng adjustment sa schedule. So, kaya mahirap talaga dito, mga kakayod, lalo na sa itong pakikipag komunikasyon lagi sa pamilya natin sa Pilipinas. Pero hindi pa rin yan excuse, mga kakayod, kasi kahit bago tayo matulog, at saka pagising natin bago tayo papasok, or break time natin sa trabaho na 1 oras, ibigay talaga natin sa pamilya natin sa Pilipinas, sa partner natin doon, para lagi nilang maramdaman, mga kakayod, na nandyan tayo nagmumonitor, nandyan tayo laging naka-check kung ano na yung mga nangyari sa kanila doon. Ganon din sa mga partner natin sa Pilipinas, mga kakayod, na makaintindi rin sila, tsaka mag-sacrifice sila, kahit halimbawa yung break time natin 1:00 or 2:00 ng madaling araw doon, sagutin nila yung tawag natin, mga kakayod, kahit antok na antok sila, kahit pagod na pagod sila, lalo na pag may bata kang binabantayan, sagutin mo na lang, mga kakayod, kasi nag-aantay din kami sa inyo para maramdaman din namin na sinagot nyo o tumawag kayo kahit alanganin ng oras dyan sa Pilipinas, para mamonitor din kami dito, at saka malaman nyo din kung ano yung mga nangyayari at mga sitwasyon namin dito bilang OFW. Bago tayo tutungo sa pang-6 hanggang sa pang-10 mga dahilan, mga kakayod, kung bakit nagkakahiwalay yung pamilyang OFW dito sa ibang bansa, paki-comment na lang po sa baba kung ano yung mga gusto nyong ipaabot na hindi natin napag-usapan. Paki-like na lang po, subscribe, at hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload natin. Pang-6, mga kakayod, yung dahilan sa issue ng pera. Kasi itong pera, mga kakayod, ito talaga yung pinaka-importante, pinaka-rason bakit lumalayo tayo sa pamilya natin sa Pilipinas, para kumita, makapagpadala ng pera para sa pangangailangan nila doon. Ang minsan kasing nangyari dito, mga kakayod, na na-observe ko, yung mga Pilipino kasi dito, hindi naman lahat, may kanya-kanya yung mga lifestyle, mga kakayod, kanya-kanyang luho, kanya-kanyang pastime na nag-i-involve ng pera na pasobra, kaya kinulang o nawala yung kinita nila. Ang magiging problema niyan, mga kakayod, pag nangyari yan sa isang OFW, sigurado talagang magkulang yung maipapadala niya sa Pilipinas,
na nakabudget na sana sa iba't ibang mga area, yung mga bayaran, mga bilhin, at saka iba pang mga aspect katulad ng savings. May isa talaga dyan, may dalawa or tatlo na hindi na malagyan, hindi na ma-realize kasi kulang na yung naipadala na pera dahil sa kanyang pag-aabuso dito mga kakayod. Sa part din ng nandyan sa Pilipinas mga kakayod, yung ipinapadala rin sana ng mga asawa or partner nyo dito sa ibang bansa, dapat ayusin nyo rin sana kung ano yung plano na paglagyan dyan, babayaran or isave or ibili. Dapat sundin yung mga kakayod para walang bilangan, walang issue, walang hanapan kung saan na napunta yung pera. At saka walang masayang na naibili mo sa hindi dapat, pero yung pinag-usapan nyo, hindi nyo na tupad kasi mas inuna mo yung gusto mo kaysa doon sa plano nyo. Mga kakayod, yung pampito, yung pagkalulong sa bisyo mga kakayod, dahilan din yan na naghihiwalay yung pamilyang OFW na Pilipino. Kasi pag nandito ka sa ibang bansa mga kakayod, tapos nadala mo yung pagiging mahilig mo sa sugal dyan pa sa Pilipinas, halimbawa yung tong-it, experience at the age of 23 years old mga kakayod, first time kong mag-abroad, grabe, parang tondo yung natirhan ko na accommodation doon sa Qatar. Naaawa ako mga kakayod kasi yung mga kasama ko sa kwarto, mga furniture maker sila, mga upholsterer, na halos every Thursday night, kasi Friday yung day off nila, hanggang Saturday early morning, nagtutungit sila mismo doon sa kwarto namin mga kakayod. May nananalo ng 2,000, 3,000 na Qatari Riyals, pero may natatalo din ng 4,000, 5,000 Qatari Riyals. Isang tao lang yun mga kakayod. Grabe yung pagkalulong. Pagkatapos yung matalo mga kakayod, halos mabaliw. Halos hindi mo na makausap ng maayos, na problema siya. Kung ano yung ipapadala niya sa pamilya na sa Pilipinas, lalo na may mga anak siyang college. Best example yun mga kakayod para sa akin na papasok dito sa item na pagkalulong sa bisyo. Kasi mga kakayod, sa tinalo niya na umaabot ng 3,000, 4,000, 500, 5,000 Qatari Riyals nung sa tong-it na yun, kung hindi siya gagawa o wala siyang maipadala, ano yung pamilya ni mga kakayod, kung sa Bisaya, papas mo, gutom, hindi makagalaw kasi wala silang pera na pinadala ng tatay nila. Grabe mga kakayod, yun yung nakakainis na magiging dahilan kung bakit magagalit yung partner mo doon sa Pilipinas, kasi irresponsibleng gawa yun ng pagiging magulang mo na nandito ka sa malayo, pero inuna mo pa yung bisyo mo. Ganon din sa part ng partner na nandyan sa Pilipinas mga kakayod. Panggatas sana ng anak mo, pambili ng bigas na pinadala ng asawa mo sa ibang bansa, pambili ng maintenance na gamot para sa magulang mo, ginastos mo, pambingo sa mall, pang sugal ng baraha doon sa kapitbahay, pang madyong mo doon sa ibang kaibigan mo. Mga kakayod, yung pera na galing dito sa ibang bansa, hindi pinupulot ng partner mo yan dito. Pinaghirapan niya yan. Ang daming stress, away ng amo, at saka mahirap na sitwasyon, mga busy na oras, kinaya niya para lang makapagpadala sa inyo ng pera dyan sa Pilipinas. Kaya wag niyong isugal, wag niyong ilulong sa mga luho niyo, bisyo, at saka lalo na wag niyong ipanlalaki lang dyan sa Pilipinas, kasi kawawa yung asawa niyo dito at saka kawawa yung mga anak niyo na priority
ng asawa nyo bakit pumunta siya dito sa ibang bansa. Pangwalo mga kakayod, yung paglilihim. Kasi mga kakayod, kung totoo kayo sa sarili nyo, faithful kayo sa isa't isa, kahit malayo man kayo, wala kayong lihiman kung ano man yung mga plano nyo, saan kayo pumunta, sinong mga kasama nyo, anong oras ka uuwi, anong oras ka umalis, at ano ang dahilan bakit wala ka doon sa bahay nyo, wala ka dyan sa trabaho mo sa ibang bansa. Kasi mga kakayod, dito, iba yung oras, iba yung sistema ng pamumuhay, pero may mga panahon mga kakayod na kailangan mong sumama sa mga kasama mo na magpupunta sila sa istiraha o yung may swimming pool o yung magpupunta sa mall o magpupunta doon sa ibang accommodation na may birthday. Kailangan talaga mga kakayod na ipaalam mo sa partner mo sa Pilipinas para hindi siya mag-alala at hindi siya mag-iisip ng mali kung sino man yung mga kasama mo at anong gagawin nyo. Ganyan din mga kakayod, kung ikaw na sa Pilipinas, iniwan ka ng asawa mo dito sa ibang bansa, magsabi ka kung saan ka pupunta, saan mo dalhin yung anak nyo, sino yung mga kasama nyo, anong oras kayo makakauwi, at bakit kayo nandun sa isang lugar, para hindi mapraning yung OFW na nandito na baka isipin niya na nalalaki ka na, or anong oras ka makauwi, o naglasing ka ba doon, o nakahiga ka ba sa bahay nyo pa uwi, o doon ka ba sa bahay ng kaibigan mo. At least kampante yung asawa mo na nandito, kung alam niya kung ano yung mga ginagawa mo dyan sa Pilipinas, na safe ka. Ganyan lang yun mga kakayod. Pang siya mga kakayod, yung pag-utang na walang paalam. Dito sa ibang bansa mga kakayod, may mga chances na pwede kang makautang na biglaan, lalo na pag gustong gusto mo talaga yung isang gamit mga kakayod. Halimbawa sa panahon ngayon, yung vlogging natin, ang problema talaga sa cellphone ko mga kakayod, yung camera niya na pag nakaharap na sa akin, hindi na pwedeng baliktarin na yung nakatalikod naman yung iharap, kasi sira siya mga kakayod, old model, at saka wala na, hindi na talaga maganda yung kondisyon niya. Gusto ko talaga sanang manghiram mga kakayod ng 399 or 400 reals para makabili ako ng bago na cellphone, para mas mapaganda, kapagbigay ako ng malinaw na informasyon saka shots, kasi maitalikod ko na yung video ng camera ko mga kakayod. Pero gusto ko talaga sanang isikreto. Pero kung bilhin ko na lang yan mga kakayod, or utangin ko yung halagang 400 real, sabihin ko na lang doon sa kinakasama ko para walang issue, hindi siya magtaka pag sahod ko next month na hindi nabuo yung pera ko, kasi nakabili na ako, if ever makabili. Pero iwan ko lang mga kakayod, kasi alanganin talaga, wala pa akong perang pambili. Pero if ever na mangyari yun na makautang ako dito na ipambili, sabihin ko sa kanya mga kakayod para hindi siya magtaka kung bakit kulang na yung maisahod ko na pera sa susunod na buwan. Sampol din mga kakayod na sa part ng nandun sa Pilipinas ng pag-utang ng walang paalam, lalo na mga kakayod yung mga asawa natin doon na bigla-bigla na lang mag-u-order sa Lazada, sa Shopee, na kahit anong items na hindi natin alam, hindi nila pinapaalam sa atin, na nagtaka na lang tayo pagpadala natin ng pera mga kakayod, sasabihin na lang, doon pa sasabihin, or malaman na lang natin na may worth 500, 1,000, 300, 700 pesos na pinambayad nila doon sa delivery ng items na in-order nila sa Shopee or sa Lazada. Minsan mga kakayod, okay na lang tayo na nag-order sila ng ganun, pero minsan naisip din natin na hindi priority yung mga ino-order nila, na nilihim nila sa atin bago nila pinaalam nung natanggap na nila mismo yung sahod natin at pinambayad na nila doon sa item na yun, kahit hindi sana para doon
ipanggastos yun. Huli at ikasampung dahilan mga kakayod na na-witness talaga natin dito mismo na dahilan kung bakit nagkahiwalay yung pamilya ng OFW. Itong pinaka-worst na talaga mga kakayod, yung pangangaliwa nang nandito sa ibang bansa na kahit alam niya mismo na kasal siya, may asawa siya sa Pilipinas, may mga anak siya doon, at yun yung dapat niyang bigyan ng priority na buhayin, na padalhan para sa mga pangangailangan nila, pero siya mismo mga kakayod naghanap din dito ng partner niya. Nagkaramihan din yung babae or yung lalaki na naging partner niya dito ay kasal din sa Pilipinas, may mga anak din at saka may mga asawa din. Kaya walang malinis mga kakayod, pero hindi ko talaga sinubukan yan kasi mahal ko yung kinakasama ko, lalo na yung anak ko. Pero hindi ko rin sila mai-judge kung bakit talaga nangyari sa kanila yun. Pero marami talaga dito mga kakayod na may asawa sa Pilipinas, yung kasama ko, tapos yung kinakasama din nila dito na babae or lalaki may asawa at saka may mga anak din sa Pilipinas. Ganon din sa side ng nandun sa Pilipinas mga kakayod. Hindi rin lahat ng OFW na nandito ay nanluloko. Niluloko din sila. May mga nanluloko din ng mga partner na nandun sa Pilipinas na papadala lang ng padala yung nandito, tapos binigay lang pala doon sa lalaki nila or pinanggastos lang doon sa syuta nila na nandun sa Pilipinas, na yung iba binata or dalaga, yung iba naman may pamilya, may mga anak din. Mga kakayod, sa lahat ng mga rason or mga dahilan kung bakit nagkahiwalay yung pamilya ng OFW na nakikita at nalalaman ko rin based sa aking experience, sa aking pakikipag-usap sa mga kasama dito na may ganyang problema, na-realize ko mga kakayod na hindi madali talaga yung buhay ng isang OFW. Kailangan talaga mga kakayod na lagi kang nagdadasal, intact yung pagmamahal mo sa pamilya mo, at saka focus ka lang talaga mga kakayod sa goal kung bakit nag-apply ka, nagpakahirap ka, gumastos ka ng malaki, nangutang ka ng malaki, nagtiis ka sa init, usok, at saka pabalik-balik doon sa agency hanggang sa nakalipad ka dito para sa pangarap mo mga kakayod, para sa pamilya mo, lalo na sa iyong mga anak. Kaya mga kakayod natin, mga listeners, mga viewers, ipagdasal niyo po kami na nandito sa ibang bansa, yung mga pamilya namin na nandyan sa Pilipinas, na lagi po kaming tapat sa isa't isa para po sa aming ikagaganda ng kinabukasan at saka ikagagaan din ang aming mga pangangailangan. Hanggang sa susunod mga kakayod, maraming salamat po.